Wala nang nagawa pa ang mga elder at ang family head kundi lumabas sa kanilang mansyon upang kausapin ang ikaapat na pillar ng imperyo. Nang makita na ni Pillar Fang ang mga ito ay agad niyang inulat sa kanila na nandito siya upang sabihin ang utos ng emperador, kailangan na magpunta ang Valley Lord sa Imperial Capital sa lalong madaling panahon. Nagulat naman dito ang Valley Head dahil hindi niya inaakala na ito ang magiging reaksyon ng kanilang emperador sa ginawa nila. Ngunit naiinis rin siya dahil mula pa noon ay equal na ang 7 pamilya at ang Imperial Family kahit pa tumatanggap sila ng utos mula sa emperador. Ngunit ngayon ay parang hindi na sila nirerespeto ng pillar na ito. Ang malala pa ay isang Divine Dragon pa talaga ang nagdala ng utos na ito sa kanila. Kaya naisip na lang niya na mukhang nais talaga silang takutin ng emperador. Kaya nasabi na lang niya na hindi siya maaaring magpakita ng takot dito dahil maaaring maapektuhan ang kanilang autoridad bilang parte ng 7 pamilya. Agad na rin na tumalikod ang Valley Lord at kanyang pinasalamatan ng Divine Dragon sa pagdala ng utos na ito. Ngunit nagdahilan rin siya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam kaya hindi niya magagawang magpunta sa Imperial Capital ngayon. Naging seryoso naman ang Divine Dragon dahil alam niyang nagsisinungaling ang matanda na ito. Naging seryoso naman ang Grand Elder dahil talagang magaling ang kanilang Valley Lord sa mga bagay na ito. Alam rin niya na ang ibig sabihin ng sinabi ng Valley Lord na ang 7 pamilya at ang Imperial Family ay pantay lamang kaya hindi sila matatakot sa kanila. Ngunit hindi naman tinanggap ng Divine Dragon ang naging sagot ng Valley Lord. Kaya agad niyang inatake ang bundok sa likuran nito ng malakas niyang enerhiya. Pawis ang mukha ng Valley Lord at kanyang nasabi na talagang malakas ang Divine Dragon na ito. Napagtanto rin niya na kung gustuhin man ng Divine Dragon ay kaya niyang wasakin ang kanyang Hell Valley ng walang kahirap-hirap. Bigla namang natigil ang tatlo sa kanilang pag-iisip nang makita nila ang pagdating ng kanilang Venerable. Nakangiting tinanong naman ng clan head kung naramdaman ba ng kanilang Venerable ang pagdating ng Divine Dragon. Agad naman na pinatahimik ng Venerable ang clan head at kanyang sinabi na alam niya na nagpakita dito ang Divine Dragon na si Pillar Fang. Dagdag pa niya na ito rin ang dahilan na hindi siya agad nagpakita dahil alam niya kung gaano kalakas ang pillar na ito. Kaya nasabi na lang niya na sa ngayon ay talagang naabot na nila ang dulo ng pasensya ng emperador. Ipinaliwanag rin niya na kahit mahina ang lakas ng emperador, mayroon pa rin itong 5 Divine Dragon na siyang bantay ng imperyo. Kaya sinabihan niya ang clan head na kailangan niyang mag-ingat sa mga bagay na ito. Pinayuhan rin niya ang clan head na sa mga oras na ito ay kailangan niyang humingi ng paumanhin sa emperador dahil hindi nila kayang labanan ang lakas nito. Nainis naman ang Valley Lord dahil talagang bumaba na ang autoridad ng kanilang pamilya simula nang magpakita ang Zhou Fan na ito. Makalipas ang 7 araw, sa loob ng Imperial Palace ay dumating naman ang Valley Head. Ngunit nagulat naman siya nang makita niya ang iba pang mga House Lord dito. Kaya napatanong na lang siya kung nangyari rin ba sa kanila ang nangyari sa clan niya. Hindi naman nakasagot ang ibang House Lord dito at sa tingin niya na mukhang nagpunta rin ang ibang Divine Dragon sa kanilang clan. Kaya tinanong na lang niya ang House Lord ng Merry Woods kung sino naman ang nagpunta sa kanilang clan. Agad naman na sinabi ng House Lord na ang nagpunta sa kanilang clan ay ang Monochrome Chess Sage na si Sima Hui. Nagulat naman dito ang Valley Lord at kanyang nasabi na maswerte ang House Lord dahil ang taong ito ay ang pinakamabait sa 5 Divine Dragon. Kaya nasabi na lang niya na mukhang walang nangyari sa kanilang clan. Hindi tulad ni Divine Dragon Fang na winasak nito ang bundok sa kanilang clan. Nainis naman na sumigaw ang House Lord na hindi ito ang nangyari. Ipinaliwanag rin niya na nang magpunta ang matanda na ito sa kanilang clan ay agad niyang inatake ang kanilang clan gamit ang kanyang chessboard. Ang malala pa ay ang bawat atake ng mga chessboard na ito ay kasing lakas ng mga meteor. Kaya nang magpunta sila doon ay nawasak na ang kalahati ng kanilang teritoryo. Ang malala pa ay parang bumalik lang sa nakaraang 500 taon ang lakas ng kanilang pamilya dahil sa pinsalang natamo nila sa Divine Dragon na ito. Kaya napaiyak na lang ang House Lord dahil sa nangyari na ito. Naging seryoso naman ang Valley Lord nang marinig niya ito at kanyang nasabi na mas maswerte pa pala siya kumpara sa House Lord na ito. Ngunit bigla namang nagsaad ang Pilkington House Lord na maswerte pa rin ang dalawa dahil tao pa rin ang nagpunta sa kanila. Parang nawala rin ang lakas ng Pilkington leader dahil ang nagpunta sa kanila ay isang halimaw. Ang malala pa ay winasak ng halimaw na ito ang kanilang clan at kinuha rin ito ang mga matataas na antas na materyales na pagmamay-ari nila. Nagulat naman ang dalawang House Lord nang marinig nila ito dahil alam nila na isang tao lamang ang mahilig kumain ng mga matataas na materyales sa kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang nila na sa kanilang tatlo ay mukhang ang Pilking Lord ang pinakamalas sa kanilang lahat.
Kahit na ang Valley Lord ay hindi rin makapaniwala na pinakawalan ng emperador ang halimaw na ito para lamang sa isang utos. Kaya napagtanto na lang nila na mukhang seryoso nga ang emperador sa mga oras na ito. Bigla namang natigil ang lahat nang dumating ang isang bantay at inulat nito na nais nang makita ng emperador ang tatlong House Lord. Naging seryoso naman ang tatlo dahil alam nila na ito na ang nais ng emperador na mangyari. Pagkalipas ng ilang sandali ay agad na rin na nagpunta ang tatlong House Lord at nagbigay galang rin sila sa emperador. Naging seryoso naman ang emperador at sa tabi niya ay ang isa Divine Dragon at sa kabila naman ay ang kanilang Martial Dugo. Tinanong rin ng emperador ang tatlo kung alam ba nila ang dahilan kung bakit pinatawag niya ang mga ito. Nag-alangan naman na sumagot ang tatlo at nagsaad sila na wala silang alam kung ano ang dahilan ng emperador. Agad naman na ibinato ng emperador ang tatlong Jade Sleep sa harap ng mga ito. Galit na galit rin na tinanong ng emperador ang tatlo kung alam ba nila kung kanino ang tatlong Jade Sleep na ito. Inutusan rin niya ang mga ito kung alam nila kung sino ang may-ari ng mga ito ay sabihin na nila ang dahilan kung bakit nila hindi sinunod ang kanyang utos na walang sinuman sa 7 pamilya ang maaaring magpunta sa lungsod ng Windgate. Hinampas rin ng emperador ang kanyang upuan sa galit at kanyang tinanong ang tatlo kung sa tingin ba nila ay isang biro lang ang kanyang utos bilang emperador ng imperyo na ito. Wala namang nagawa ang tatlo kundi lumuhad at humingi ng kapatawaran dahil sa kanilang nagawa. Naging seryoso naman ang emperador dahil ngayon lamang niya nakita ang 7 pamilya na lumuhad sa harap ng imperial family. Kaya natuwa na lang siya dahil alam niyang walang sinuman sa nakaraang emperador ang nakagawa nito sa 7 pamilya. Kaya nasabi na lang niya na talagang napakaganda ng pakiramdam na ito. Kaya agad nang sinimulan ng emperador ang kanyang plano at kanyang sinabihan ang tatlo na alam niyang hindi gagalaw ang mga ito nang walang dahilan. Kaya nagsaad siya na kung sasabihin nila kung ano ang dahilan o kung sino man ang dahilan ng pagsuway na ito ay maaari niyang patawarin ang tatlo. Nagulat naman ang tatlong family head dahil alam nila kung ano ang nais sabihin ng emperador. Agad naman na sumigaw si Marshal Dugo at inutusan niya ang tatlo na sabihin kung sino ang nag-utos nito sa kanila. Ngunit natahimik naman ang tatlong House Lord dahil mukhang alam na nila kung ano ang nais gawin ng emperador. Nasabi rin nila na alam niyang nais ng mga ito na sabihin nila ang pangalan ng Regent State. Napagtanto rin nila na wala talagang pakialam ang emperador na hindi nila sinunod ang utos niya na huwag pumasok sa lungsod ng Windgate. Nais lamang ng emperador na malaman mismo mula sa kanila na nanggaling sa Estate Lord ang utos na ito. Kaya nasabi na lang nila na ngayon ay talagang naiipit sila sa laban ng 2 pamilya na ito. Napaisip rin ng Pilking Hall Lord na mukhang nais ng atakihin ng Imperial Family ang Regent State, at sa ngayon ay sila lamang ang tanging paraan ng mga ito na magawa ang kanilang atake. Naisip rin nila na kung hindi sila nakinig sa utos ng Regent State noon ay hindi sana magkakaroon ng dahilan ng Imperial Family na atakihin silang 7 pamilya. Ngunit ngayon ay talagang nasa gitna sila ng isang matinding labanan na kahit sino man ang manalo ay alam nilang mawawasak ang pamilya nila. Kahit na ang Valley Lord ay wala silang magandang landas dahil kahit anuman ang piliin nila ay magdudulot pa rin ito ng pinsala sa kanilang pamilya. Napansin naman ni Marshal Dugo na parang ayaw magsalita ng mga ito, kaya agad niyang ginamit ang kanyang aura upang pagsalitain ang tatlong ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng Valley Lord. Ngunit bigla naman itong nawala nang marinig niya ang pagsigaw ng bantay na dumating ang Estate Lord ng Regent State at ang Prime Minister ng kanilang imperyo upang makita ang emperador. Nagulat naman dito ang 2 bantay ng emperador at sila ay napatanong kung bakit kaya nandito ang kanilang Prime Minister. Nasabi rin nila na magiging mahirap na para sa kanila na paaminin ang tatlong ito kapag nandito na ang Prime Minister. Nakahinga naman ng maluwag ang Valley Lord dahil nakaligtas na naman sila. Agad naman na nagpahayag ang emperador na maaari nang magsalita ang mga bisita niya. Nasabi rin niya na mukhang lumabas na sa lungga ang pinsan niyang ito. Agad naman na pumasok ang lahat at kasabay nito ay nagbigay galang rin sila sa emperador. Kahit na ang Prime Minister ay nandito rin at nagbigay galang rin siya dito. Nagulat naman ang mga House Lord nang makita nila ang pagdating ng mga ito. Naging seryoso naman ang Divine Dragon dahil nandito rin ang High Venerable ng Regent State na si Huangpu Fanglai. Kaya napatanong na lang siya kung bakit kaya nandito ang taong ito dito. Sinabihan naman ni Prime Minister Zug ang mga House Lord na hindi nila kailangan na lumuhad sa emperador dahil ang 7 pamilya at ang Imperial Family ay magkasing pareho lamang ang antas mula nang mabuo ang imperyo na ito. Nasabi rin niya na kahit na nais magbigay galang ng mga ito ay hindi nila maaaring gawin ito dahil aakalain ng mga taong makakakita nito na inaapi ng Imperial Family ang 7 pamilya.
Tumawa rin ang Prime Minister na ang bagay na ito ay pinagbabawal ng kanilang ancestral ruling at magdudulot lamang ito ng gulo sa isipan at awtoridad ng lahat. Kaya agad na niyang inutusan ang mga ito na tumayo na. Nainis naman ang emperador dahil talagang matalino ang Prime Minister nila kaya nabaliwala lamang ang kanyang mga plano. Ngunit hindi na rin ito pinansin pa ng emperador at tinanong niya ang kanyang pinsan kung ano ang dahilan ng pagpunta niya rito. Naging seryoso naman ang estate lord at kanyang sinabi na kung hindi sila nagpunta rito ay tiyak na sila naman ang ipapatawag ng emperador sa mga susunod na araw. Nagulat naman ang dalawang bantay ng emperador dahil alam nila kung ano ang ibig ipahiwatig ng taong ito. Ngunit nagsaad naman ang emperador na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pinsan. Sinabi rin niya na ang kanilang pamilya ay matagal nang mayroong magandang relasyon at sila rin ang nagbabantay sa kanilang cage city kaya hindi niya alam kung ano ang kamaliang nagawa niya upang isipin ito ng estate lord. Agad naman na sinabi ng estate lord na ang 7 pamilya ay walang tigil ang pagsuporta sa imperial family mula pa nang mabuo ang kanilang imperyo. Ngunit nalaman rin nila na ang 3 house lord na ito ay sinuway ang utos ng emperador na huwag pumasok sa lungsod ng Windgaze. Ipinaliwanag rin niya na ang paglabag ng 3 house lord na ito ay nagdulot ng matinding issue sa mga tao. Kaya bilang head ng 7 pamilya ay nandito siya dahil nabigo siyang pangasiwaan ang 3 pamilya na ito. Nainis naman ang emperador dahil ginagamit ng estate lord ang pagkakataon na ito upang humingi ng paumanhin upang hindi nila matanong ang 3 house lord. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya magagawang ibigay na lang ang sisi sa kanyang pinsan kahit na ang 3 house lord naman ang lumabag sa mga utos niya. Bigla namang sumang-ayon ng Prime Minister sa sinabi ng estate lord, alam rin niya na ang estate lord ang head ng 7 pamilya kaya natural lamang na kunin niya ang sisi sa maling nagawa ng 3 house na ito. Ngunit bilang isang loyal na pamilya sa imperial family ay hindi niya kailangang sisihin ang kanyang sarili dahil maliit lamang na issue ito. Nasabi rin ng Prime Minister na kahit ang 3 house lord na ito ay hindi na rin kailangan pang makatanggap ng malaking parusa dahil hindi rin naman ganoon kalaki ang problema na ito. Naging seryoso naman ang emperador at kanyang tinanong ang Prime Minister kung ipinahihiwatig niya ba na siya ang nagkamali dito. Agad naman na sinabi ng Prime Minister na hindi ito ang ibig niyang sabihin dahil alam niyang walang mali ang emperador. Ipinaliwanag rin niya nang may pang-aasar na isang maliit na isyu lamang ito na hindi nila kailangan na palakihin. Mas lalong nainis naman ang emperador dahil iniba na naman ng Prime Minister ang kasalukuyang sitwasyon. Bigla namang tinanong ni Marshal Dugo ang Prime Minister kung sa tingin niya ba ay isang maliit na isyu lamang ang paglabag ng 7 pamilya sa utos ng emperador. Nasabi rin niya na kapag nalaman ito ng mga tao ay ano na lang kaya ang masasabi nila sa awtoridad ng imperial family kapag hinayaan lamang nila ito. Agad naman na sinabi ng Prime Minister na intindihin sana ng Marshal ang sinabi niya. Ipinaliwanag rin niya na magiging seryoso lamang ang isyu na ito kung isang malupit at mapang-api ang kanilang emperador. Bigla namang nagalit si Marshal Dugo nang marinig niya ito. Ngunit agad naman siyang pinakalma ng Prime Minister at kanyang sinabi na alam niyang mabuti ang kanilang emperador kaya alam niyang gagawin ng emperador ang tamang pag-handle sa maling ito ng 3 house lord. Tinanong niya ng Prime Minister ang emperador kung sang-ayon rin ba siya sa sinabi niya. Naging seryoso naman ang emperador dahil alam niyang may punto ang sinabi ng Prime Minister. Nasabi rin niya na mahirap ng kalabanin pagdating sa utak ang Regent State ngunit ngayon na nandito rin ang Prime Minister ay mas magiging mahirap na ito para sa kanya. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niyang mapatay ang taong ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay wala na siyang magagawa kundi ibasura ang isyu na ito. Bigla namang sinabi ng Valley Lord na ang nagsimula ng gulo na ito ay walang iba kundi ang demonyong si Joe Fan na nagmula sa lungsod ng Windgaze. Agad naman na hiniling ng estate lord na dahil sa maraming gulo at kasamaan ang ginawa ng Joe Fan na ito ay alisin niya ang kanyang utos na hindi sila maaaring pumasok sa loob. Dagdag pa niya na kapag ginawa ito ng emperador ay sila mismo ang papatay sa batang ito upang matigil na ang matinding gulo na ginawa ng taong ito sa kanilang imperyo at nang tuluyan ng maging payapa ang kanilang mga pamilya. Naging seryoso naman ang emperador dahil sa ngayon ay mas nagiging pabor na sa mga ito ang sitwasyon. Ang malala pa ay hindi man lang niya nagamit ang pagkakataon na ito upang pag-alitan ang Regent State, sa halip ay nagkaroon pa ng dahilan ang mga ito na wasakin ang Lu Clan. Kaya nasabi na lang niya na ang lahat ng kanyang plano ay wala ng silbi sa ngayon. Alam rin niya na ang dahilan nito ay walang iba kundi ang dalawang ito lalo na ang Prime Minister. Kaya nasabi na lang niya na ito talaga ang pahirap sa kanyang buhay. Ipinaliwanag na lang ng emperador na 3 taon na ang nakakaraan ay nagkaroon ng isang matinding laban sa pagitan ng elder ng Qianlong Pavilion at ng Hell Valley.
Dahil dito ay nagkaroon ng matinding galit ang dalawang pamilya sa isa't isa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit pinagbawalan niya ang 7 pamilya na pumasok sa lungsod na ito dahil maaaring mawasak ang maraming pamilya sa lungsod kapag nagpatuloy ang dalawang malaking pamilya sa kanilang labanan. Nasabi rin niya na bibigyan niya ng pagkakataon ngayon ang Hell Valley at ang dalawang pamilya na kasama rin ito at hindi niya paparusahan ang mga ito. Ngunit muli niyang binalaan ang lahat na hindi pa rin sila maaaring pumasok sa loob ng lungsod na ito. Kung nais man nilang patayin ang Joe Fan na ito ay kailangan nilang gawin ito kapag nasa labas na ng lungsod ang demonyong ito. Natuwa naman dito ang estate lord dahil ito ang inaasahan niyang resulta. Kaya nagpasalamat na lang siya sa kabaitan ng kanilang emperador. Naisip naman ni Marshal Dugo na sa huli ay natalo pa rin ang emperador sa dalawang ito. Nainis rin ang emperador dahil napatunayan ng mga ito na hindi niya kayang talunin ang Regent State pagdating sa mga plano at awtoridad. Ang mas nakakahiya pa ay hindi rin niya nabigyan ng parusa ang 3 pamilya dahil nandito ang Prime Minister. Kaya talagang isang malaking pagkatalo ang nangyari na ito sa kanya. Agad naman na nagpasalamat ang 3 House Lord sa Emperador at nagpasalamat rin ang mga ito sa Estate Lord ng Regent State. Kaya dahil dito ay mas lalong nagalit rin ang Emperador dahil naging kakatawanan na lang siya sa mga ito. Naging seryoso naman ang estate lord at kanyang naisip na tapos na ang trabaho niya sa mga oras na ito kaya agad na siyang nagpaalam sa emperador, umalis na rin ang ibang mga house lord at pati na rin ang prime minister nang hindi man humihingi ng pahintulot sa emperador. Napansin naman ito ng Divine Dragon na si Sima, kaya agad niyang pinatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad. Naging seryoso ang Divine Dragon at kanyang sinabi na ilang taon na rin ang huli silang magkita ng estate lord kaya tinanong niya ito kung maaari ba silang maglaro ng chess. Pagkatapos nito ay agad niyang ibinato ng napakalakas ang isang chess pawn sa kanya. Nagulat naman ang Prime Minister nang kahit siya ay hindi niya nakita ang atake na ito ng Divine Dragon. Ngunit bago pa man matamaan ang Estate Lord ay agad namang hinarang ng High Venerable ang atake na ito. Natuwa rin ang High Venerable na mukhang mas tumaas rin ang antas Divine Dragon dahil sa paglalaro niya ng laro na ito. Nasabi rin niya na siya ay isang martial artist lamang at wala siyang alam tungkol sa laro na ito. Naging seryoso naman ang Estate Lord dahil hindi niya inakala ang ganito pala kalakas ang Divine Dragon ng Emperador. Ngunit kahit na ang Divine Dragon ay nagulat rin dahil hindi niya inakala na ganito nakalakas ang High Venerable ng Regent State. Nagsaad naman ang High Venerable na wala siya sa antas ng Divine Dragon kaya hindi niya magagawang maglaro sa kanya. Pagkatapos nito ay agad rin niyang ibinato ang chess pawn na ito pabalik sa Divine Dragon. Napansin naman ng Divine Dragon na mukhang kakaiba ang lakas ng atake na ito. Kaya wala na siyang nagawa kundi gamitin ang kanyang buong lakas upang harangin ito. Ngunit kasabay nito ay napaatras rin siya dahil sa lakas nito. Kaya nasabi na lang niya na hindi niya inaasahan na ganito na pala kalakas ang High Venerable, alam rin niya na kapag naglaban silang dalawa ay hindi siya mananalo dito. Tumawa naman ang High Venerable at kanyang sinabi na mas mataas nga ang talento ng Divine Dragon sa kanya. Ngunit habang naglalaro ang Divine Dragon ng chess sa buong buhay niya ay nagpapakahirap naman siya na mapalakas ang kanyang cultivation. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang mga ito. Ngunit napaisip naman si Divine Dragon Sima na hindi niya inaakala na ganito na ang antas ng lakas ng taong ito. Ang malala pa ay kahit na ginamit na niya ang kanyang buong lakas ay hindi pa rin niya naharang ang atake ng High Venerable. Nagalit naman ang emperador dahil talagang kakaiba na ang pagiging walang respeto sa kanya ng mga ito. Nainis rin siya dahil mukhang siya pa ang kinawawa ng mga ito sa sarili niyang palasyo. Agad naman na pinakalma ng Divine Dragon ang emperador sa kanyang galit. Nasabi rin niya na nandito ang Prime Minister nila kaya alam niyang mahihirapan sila sa labanan ng mga salita laban sa kanya. Nais rin niya sanang wasakin ang damdamin ng mga ito upang ipakita na sila pa rin ang malakas. Kaya ang ginawa niya ay inatake niya ang High Venerable ng Regent State, ngunit hindi niya inaakala na mas malakas na pala sa kanya ang taong ito. Kaya mas lalong naging malaki ang pagkatalo nila sa harap ng mga ito. Kaya humingi rin siya ng patawad dahil kasalanan niya ito. Naging seryoso naman si Marshal Dugo at kanyang nasabi na ang plano nilang gamitin ang 3 pamilya upang parusahan ay hindi naging matagumpay. Ang malala pa ay nabigyan pa nila ng magandang momentum ang mga ito. Kaya sa tingin niya ay hindi na sila magkakaroon pa ng ganitong pagkakataon sa hinaharap dahil mas magiging maingat na ang mga ito. Nasabi rin niya na ngayon ay tiyak na mas kakapit na ang 3 pamilya na ito sa Regent State at mas mahihirapan na sila na maibalik ang kanilang awtoridad. Naging seryoso naman ang emperador at tinanong niya ang Divine Dragon kung malapit na bang magsimula ang esoteric debate.
Agad naman na sinabi ng Divine Dragon na tama nga ang sinabi ng Emperador dahil 5 taon na lang ay magkakaroon na naman sila ng esoteric debate. Nasabi naman ng Emperador na gagamitin nila ang pagkakataon na ito upang pahinain ang puwersa at autoridad ng 7 pamilya. Alam rin niya na kung sino man ang mananalo sa debate na ito ay ang magiging pinuno ng 7 pamilya. Kaya kung hindi magawang manalo ng Regent State sa laban na ito ay tiyak na hihina ang kanilang reputasyon at mas magiging paborito para sa kanila. Nasabi naman ng Divine Dragon na alam niyang malakas ang mga batang successor ng Regent State, alam rin niya na ang kasalukuyang successor nito ay ang pinakamalakas sa kasaysayan ng kanilang imperyo. Ipinaliwanag rin ng Divine Dragon na ayon sa mga narinig niya ay sobrang malakas ngayon ng successor ng Regent State na kahit sa batang edad nito ay maaari na niyang marating ang antas ng Radiant Stage. Kaya maraming nagsasabi na ito ang magiging number 1 na expert sa kanilang imperyo. Naging seryoso rin siya at nagsaad siya na sa tingin niya walang sinuman sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan ang kayang matalo ang taong ito. Nagsaad naman ng Emperador na hindi nila kailangan na matakot dahil kahit sila mismo ay may isang halimaw rin na alam. Napatanong naman si Marshal Dugo kung ang tinutukoy ba ng Emperador ay si Joe Fan. Agad naman na sinabi ng Emperador na oras na upang bayaran ng batang ito ang pagprotekta niya sa kanila ng ilang taon. Nasabi rin ng Emperador na kapag natalo ng Joe Fan na ito ang Regent State sa esoteric debate na ito ay gagamitin nila ang pagkakataon na ito upang gawing ika-8 pamilya ang Luklan sa kanilang imperyo upang mas maging balanse ang kapangyarihan. Sa kabilang banda, sa labas ng Imperial Palace, nagpasalamat naman ang Estate Lord dahil sa pagtulong sa kanila ng Prime Minister. Tumawa naman ang Prime Minister at kanyang sinabi na hindi na nila kailangan na magpasalamat sa kanya. Sinabi rin niya na alam niyang ito na ang inaasahan ni Steward Leng. Pagkatapos nito ay agad na umalis ang Prime Minister. Naging seryoso naman si Steward Leng at kanyang nasabi na talagang matalino nga ang kanilang Prime Minister. Sumang-ayon naman dito ang Estate Lord dahil alam niyang nakita na ng Prime Minister ang kanilang mga plano. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito rin ang dahilan kung bakit naging head ng 4 pillars ang tao na ito. Nasabi rin niya na talagang nakakatakot ang utak ng taong ito.